spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, till we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. You're doing great, and it's a brand new day. So turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. Hello and welcome back to another episode of Empress Talks. And joining us tonight, ang kasama natin ay dating private school teacher na alam niyo po ba, napaka-inspiring na naging kwento niya dito sa Elites Empire by doing this business. And she just started 2021. So ibig sabihin, few years pa lang siya, pero ang laki na naging inspirasyon niya dito sa community na to. Actually, kumita na po siya ng 144,500 in a matter of 1 month. And excited ako tanungin siya about her journey of being a private school teacher, magkano kinikita niya doon, and kung ilang buwan niya tatrabahunin yung kinita niya dito sa Elites Empire last month. Let's get to know more about Dawn. Please welcome the Dawn of Elites Empire, Jessa Joy Quines. Hi everyone! This is Jessa Joy Quines and they call me the Dawn of Elites Empire. And yes, I'm a private school teacher for 3 years. Sumasahod po ng 7,000 to 10,000 a month. But then last month, because of Elites Empire, kumita po ng 144,500 in just 1 month. And nanggaling po ako sa isla ng Panay, no? Sa probinsya ng Aklan, yun po. But then, pinanganak po ako sa Mindoro talaga. Mindoro. Alam mo, pag sinabing Panay, it's actually very interesting.
Kasi magkakalapit-lapit kayo, pero iba yung salita ng antike, mga antikenyo, iba rin yung salita sa may Aklan, Yes, iba Empress. na sa iba't ibang sa Capiz, Capiz and Iloilo. Yeah, Iloilo, iba, and different parts of Panay Island. Sa inyo, anong language nyo nun? Hiligay nun, Empress. Hiligay nun. Pwede bang batiin mo lahat ng mga hiligay nun, ng mga nanonood ngayon? Hello sa mga taga-Aklan, nga tanaw it Empress Talks makaron nga gabi I am from Ibahay, no? Naghalin ako sa Banwait Ibahay. Parang familiar sa akin yung Ibahay. Parang nadaanan ko na siya. Yes, Empress, along the highway lang siya, Oh, Empress. kasi lagi akong nasa Antique. So, from Antique, kasi we've built our team there, sa kanila naman, mamahaw ta. Di ba Yes, ganon? breakfast, Oo, mamahaw. mamahaw ta. Ganon, di ba? So, lagi ako nandun. Natataan na namin yung Ibahay. Yes, Empress, kasi ang Ibahay, katabi lang siya ng Pandan Antique. Mm-hmm. And narinig ko, Empress, sa mga talk mo, like, nakapunta ka ng Sibalom. Sibalom. Yun, so halos magkakatabi lang sila, Empress, ng Colasi, yan, Sibalom. Yes, oo. Yan siya, Pandan, Antique. And then yung Ibahay at Pandan, magkatabi lang po. So malapit lang talaga kami sa Antique. So, malapit lang kayo doon. And I remember one time, naggano ako sa Kawa na pumunta lang, yung Kawa Bath. Yes, Empress. Alam mo kung saan yun? Meron dyan, Empress, somewhere sa Antique. Like Yun. Colasi. Sa Kulasi, nagkawa bath ako doon. Tapos sabi sa akin, hi, pwede ba kitang picturean? And then, I really enjoyed the experience kasi it's something very new doon sa Antique na, okay, let's relax here. And then after a week, bumalik ako. Pagbalik ko, nasa tarpaulin na yung mukha ko doon at nasa kawa bath. So, nakakatuwa na, wow, kaya pala ako pinicturean. So, naalala ko lang. And Nasa it's tarp ka na pala, Empress. Oh, nasa tarpaulin ako ng Panay. Na parang, uy, mukha ko yun ha. Ang cute. No? Nakakatuwa. And there in Panay, di ba, from there, papunta ng Boracay. Yes, Pwede, di ba, Empress. to Katiklan, Kalibo, di ba? So, ikaw, nasa Ibahay. So, it means na medyo same feels like Palawan na probinsya. Yes, Empress. Bali yung Ibahay, Empress, nasa gitna po siya ng Kalibo and Katiklan. So yung Kalibo, yung main town talaga sa Aklan. We are like mga 1 hour away from Kalibo and 40 minutes away from Katiklan na gateway din sa Boracay. Kaya yung first teaching career ko, Empress, nung nag-graduate ako ng college, sa Boracay talaga. Kasi sobrang daming private schools doon na yung mga students, alam mo yun, Empress, anak ng mga nag-work sa Boracay or di kaya anak ng foreigner. Yun siya. And nung nasa Boracay ako, Empress, I was like earning 7,000. Per month. Yes. Tapos doon ka na nakastay. Yes, Empress. Nagabayad ako ng boarding house, nagabayad ako ng tubig, ng kuryente, allowance ko pa. Yun, Empress. Pero parang tinake ko lang siya as, tinake ko lang siya talaga as experience. Yun siya. So, ibig sabihin, 7,000 minus pa bahay. Magkano rental mo doon? 1 to Empress a month. Ano yung bahay ng 1,200 a month? Di ba? Kasi 1 month, 1,200, no? Yes, Empress. Actually, hindi siya like formal na house talaga. Ano siya, made of light materials. Made of light materials siya na bahay. Tapos doon kami sa second floor. Tapos yung second floor na yun, may 3 pang rooms. So, sa kabila, ako, tapos yung classmate ko din ng college, sa kabila, yung partner niya, tapos sa kabila, may nag-rent din. So, made of light materials lang talaga siya, Empress. Plywood. Pero, yes, Empress. So, pag kinatok mo, oy, gising na, maririnig ka. Yes, Empress. Kaya nang hinatid ako ng papa ko doon sa boarding house ko, chinek niya kaagad yung ceiling. Alam mo yun, Empress, yung parang pwede kang tawag doon, pwede kang akyatin Oo. kapag may gustong umakyat ng bahay. Meron, talaga, open yung May may umakyat ceiling naman siya. ba sa'yo? Wala naman. Wala naman. Mga butiki lang, butiki. Butiki, Empress. Buti na lang, Empress, yung school kasi sa may Yapak. Yan, napunta na siya ng Puka Beach. Walking distance lang siya sa school na pinapasukan ko. But yun, yung 7,000 a month, wala talaga natitira dyan. And wala din akong naabot sa parents ko at the end of the month. O kasi pagkain mo. Yes, no? Empress. Pero sa inyo, as locals there, sa Boracay, mas mura pagkain. Saan ka bumibili? Palengke? Or same rate na ba siya ng turista?
Actually, Empress, kapag sa Boracay, dollars rate talaga nun eh. Oh. Diba? Kaya yung foods ko lang dun, Empress, hindi na ako talaga, wala na akong time magluto. Kasi ang dami ko din ginagawa as a teacher. Like, Grabe. aalis ako sa boarding house ko, alas 6, kasi may klase ako ng 7. So, tapos, uwi ako niyan, minsan, alas 7 na or alas 8 ng gabi. Kasi may mga meetings pa kami at night. Tapos, walking lang din. So, parang yung pagod ko, hindi ko na kaya magluto pa. Yung ginagawa ko lang, merong ihaw-ihaw sa tapat ng ng boarding house namin. Doon ako nagbibili ng mga ihaw-ihaw na pwedeng kainin. Yung ready to eat na. Tapos right after that, check ng papers and then tulog and then gising ulit ng early. Ilang taon ka nag-ihaw-ihaw? Oo nga, ilang taon ka na dun ka kumakain. So parang yun na yung kitchen mo. Yes, Empress. Yung parang paglabas lang namin ng gate, andyan na. Andun na. Oo. Kaka-graduate ko lang nun, Empress eh. So, Pero- 2018. Pero wag ka. May gate ang 1-2 Yes, Empress. per month, di ba? Made of bamboo. Bambo din. Ang galing, no? So, ganun yung naging life mo. For how many years? That was like 5 months lang kasi sinara din ni Duterte yung Boracay that time for rehab. So, yung option ko is lumipat ng school. So, nag-apply ako sa school na mas malapit sa amin. During that time kasi, Empress, hindi pa hiring kasi half of the school year yon, that was September. So, naghahanap lang talaga ng new teacher yung school sa Boracay. Kaya grinab ko na kahit medyo like 30 minutes and then yung pamasahe ko that time, parang kailangan ko ng 500 peso balikan or di kaya yun. Tapos isang beses lang ako sa isang buwan umuwi para makatipid sa pamasahe. Anong mindset mo nun that you are earning that amount of money? Kasi kung ako, ganun yung magiging work ko, tas ito lang yung income, iisipin ko, parang niloloko ko lang yung sarili ko. Ganon. Yes, Or Empress. ikaw, maybe experience. Experience, Empress. Kasi ako kasi, Empress, dream ko makapasok sa public school because I'm only a private school teacher. As a private school teacher, yung range lang ng sahod namin, 7 to 10K. Maswerte na yung private school teacher na merong 12K, 15K, or di kaya, I don't know, baka merong 20K na private school teacher. Pero sa case ko, it's 7 to 10K lang. And kapag kasi, Empress, nagkaparanking kami for public school, kailangan talaga namin ng teaching experience kasi nakakadagdag siya ng points. So, ibig sabihin, hindi ka magiging public school teacher kung hindi ka naging private school teacher? Pwede Or kasi, depende? depende siya, Empress. Kasi nagmamatter siya sa points sa ranking. Kasi for us na makapasok kami sa public school, kailangan namin magpa-rank. Like, combination siya, Empress, ng teaching experience, ng demo teaching namin, ng interview with the principal, ng English proficiency test. So parang yun yung dadaanan namin before talaga kami maging public school teacher. Bakit di ka dumiretsong public school teacher? At that time, parang hindi ko nakikita yung self ko na magti-teach sa public school. Ayaw mo rin, pero yes, gusto mo. Empress. Yung gusto ko yung sahod. Oh, pero yung parang work, oo. parang hindi. Kasi nakikita ko yung mga public school teacher na, alam mo yun, Empress, na parang ilang years na sila working sa DepEd. Pero parang yun pa rin yung cycle ng life nila. And hindi ko nakikita yung self ko na mag-work for 40 years and then magre-retire na kasi once, Empress, na assign ka doon sa isang public school, doon ka na. Like, over the years. Parang hindi ko nakikita yung self ko na doon ako for the next 30 to 40 years of my life. Question, naisip mo na yan? Yes, Habang Empress. nagti-teach ka? Yes, Empress. Ah, talaga? Yes, Empress. Kaya nga every time may kausap ako na teacher na tumagal na siya ng 5 years, 10 years, 20 years, ganun. Parang, wow, grabe na nakaya nila. Kasi ako 3 years lang, parang Ayaw mo na. ayaw Kasi ko nagkakaroon ka na ng realization na hindi mo na gusto. Yes, Empress. Pero kaya mo ginagawa dahil Kasi kailangan ko ng sahod kailangan ng sahod to sustain. to sustain. Not to save or to anything na pag-i-investan or what. Kumbaga, to sustain yourself. Yes, or Empress. minsan may nakakausap ako na ganyan, kaya ganun sila dahil parang gusto lang nila na may trabaho. Yes, Matawag Empress. na may trabaho at hindi maging tambay. And actually, Empress, sa 7K ko na yan na sahod, parang may tatabi naman ako kahit mga 500, gano'n, 1,000. And then, nag-i-invest naman ako, Empress, kasi ayoko na isa lang yung source of income ko. Ganon siya. And during at that time, sa Boracay ako, marami kasing lumalabas na, alam mo yun, yung parang, quick lang na pwede kang kumita, mag-invest ka lang, ganon siya. So, Ano yun? Like, meron akong isa ng salihan, yung tawag sa kanya Yahoo. Parang mag-harvest ka lang ng coins, ganon, ipunan mo yung coins, tapos
pwede ka na mag-pay out kapag may na-reach ka na ganitong amount ng coins. Paano ka mag-harvest ng coins? Ano yun? Ngayon lang Parang ako meron nakarinig silang nun, Empress application. So nag-invest ako ng 1,000 muna kasi 1,000? yun lang yung kaya ko at that time. And then yung pinag-investan ko, taga Boracay din. So parang confident ako na okay naman. Pero yung nasalihan ko pala Empress, parang ilang months pa lang sila operating. Oo. So after that, parang after several months, nawala din sila. Yun siya. Matic yun. Matic talaga siya, Empress. Paano mo hina-harvest yung coins? Like, pinipindot-pindot mo? Yes, Ganon? Empress. Ganun lang. Pinipindot-pindot ko lang. Tapos parang after 10 Kaching, seconds... kaching, ganon? Ganun, Empress. Tapos may time, siya. Dapat after 10 seconds, ganun mo ulit siya pinipindutin. Pinapaaliw ka lang na, hala, may time frame para matapos mo, ganon, no? Yes, Empress. Kalukuhan Pero yun, pala. di rin bumalik. So, pipindot-pindutin mo lang, tapos mag-harvest ka na. Kung ano, tapos may time, ganon. Yes, Empress. Nagtataka ko sa'yo, nagpapaniwala ka sa mga ganon, no? Tapos alam mo ba, Empress, minsan kahit mga 11 ako natutulog, basta maka-harvest ako before ako matulog. Yun siya. Tapos ang in-invest mo, 1,000. Yes, Empress. Tapos, paano siya tutubo? Ayun lang, Empress, mag-harvest lang ako. Tapos parang may imit lang ako na quota, ganyan. Tapos tutubo na yung yung cake ko. Aba, ang galing. Yes, Empress. Tapos sasabihin, kasi kung ngayon sasabihin, di pa harvest mo sa AI, di ba? Ganun na lang. Pero ano yun, pagka na-harvest mo, magiging 1,001. Parang may Yung ano pera ako, mo. like, sa isang harvest ko na to, meron akong 200. Sa isang harvest ko na to, meron akong 300. Ganun siya. Tapos naka-payout ka. Naka-payout naman ako, Empress. Pero hindi umabot sa 1,000. Parang, parang, abonado pa ako ng load ko. Oh. Yun siya. Kasi kailangan ka mag-load every day. Ang kulit, no? Actually, gusto ko nga gumawa ng video about that. Kung ano yung legit na network marketing sa hindi. Kaya lang baka marami akong maraming pumrotesta na mga may balak na magtayo ng mga ganong klaseng kumpanya. Baka sabihin ito si Pearl Hong na to, panira ng di ba? Kaya dinadaan na lang natin sa mga contents like this. Yun lang ba nasalihan mo? Hindi, Empress. Actually, marami pa sila. Isa sa mga natandaan ko, yung PPM, or pangalan na sa Plan Pro Matrix. Actually, hindi ko alam, Empress, kung andyan pa sila. Pero parang yun yung salihan ko na medyo nagtagal talaga. It's like, para din siyang like network. Pero yung nangyari sa akin at that time, like nag-invest na ako ng 600. Tapos binayaan na ako na nagpa-join sa akin. Tapos? Parang lang, Empress. Parang, sige, try ko nga to. 600? Anong produkto mo doon? Wala, Empress. Hindi siya networking. Ang tawag doon, pyramiding scheme. Kasi walang produkto. Or minsan, may produkto yung isang pyramiding scheme para lang may masabi silang produkto. Yeah, pero pag tinignan mo, hindi naman approved sa BFAD, walang mga tamang papers and regulations. So, sumali ka sa mga ganun. Yes, Empress. Ano pang sinalihan mo? Interesting. Actually, Empress, marami akong nasalihan talaga ng mga ganyan before ako nag-join sa mga legit talaga ng mga company. So, after nun, anong mga legit na company na nasalihan mo na network marketing? Actually, Empress, yung family ko, nag-engage talaga sila sa sa network. I remember one time na pinakuha ko ng tita ko ng My Choco sa isa sa mga BCO natin sa Kalibo. Talaga? So, pero di ko pa alam, Empress, yung AIM Global at that time. Hindi pa talaga. Tapos, nag-join din kami sa ibang company. Legit naman siya, Empress. And then, another company na puro barley na mga products yung binibenta. Doon ako Empress member before ako nag-Elites Empire. Yun siya. So, na-experience ko siya, Empress, na traditional. Pumupunta yung mga tao sa bahay namin. Kasi yung upline ko, yung tita ko. Tapos yung upline ng tita ko, yung pinsa namin. So, marami siyang invite. Ganon, punta sa bahay. Tapos, yung house party. Yan siya. Tapos yung tita ko nag-represent ng business. Ako wala akong hakot. So, yung role ko lang at that time, mag-serve ng foods sa mga bisita. Mag-serve ng kasaba, mag-serve ng pansit, mag-serve ng coffee. Yun siya. Kaya, nung lumipat ako ng Elites Empire, nag-chat yung pinsa namin sa tita ko. Hala, tita, lumipat na pala si Jessa. Oo. Yun siya. Pero bakit ka lumipat ng Elites Empire? Yun, Empress, kasi at that time, parang, alam mo yun, kami lang dalawa ng tita ko. Yun siya, walang training, walang system. Mag-i-invite lang kami during weekends. Yan, papuntahin sa bahay every Sunday. Ganun siya. And nung nakita ko yung Elites Empire, that was yung live streaming, Empress. Tapos, doon ako na-hook
pinanood ko siya, whole presentation talaga. Doon ako na-hook sa pinakadulo na, kaya ikaw na nanonood nito, welcome ka sa community natin. We want to see you grow and be at your best. Mahal na mahal ka namin. Doon ako na, I want to be in this group. Ganon siya, Empress. During at the time, Empress, wala akong work. Oo. Kasi nakita ko yung Elites Empire, that was pandemic. So, as a private school teacher, no work, no pay kami, Empress. And then, during at that time, nagpa-ranking na ako, Empress, for public school. Yun siya. And Parang sige na lang na maging public school teacher kahit maraming gagawin. Basta, malaki mataas yung sweldo. Kasi, Empress, once nakapasok sa public school, parang para sa amin ng mga teacher, it's an achievement. Ganon siya, Empress. Na, hala, regular ka na. Ako na next. Parang ganon siya, Empress. It's like a jackpot. Ganon siya. But then, during at that time, na nagpa-ranking ako, hindi hiring ang DepEd kasi that was pandemic. So, naging tambay ako for like more than a year, 1 year and 6 months. Ganon siya, Empress. And then, yun, nagbebenta ng mga ukay-ukay. Ganon siya. Nagbebenta ng mga kakanin. Kasi wala ding work yung parents ko kasi nag-close ang Boracay. So, wala ding work yung papa ko. Sa bahay lang din yung mama ko. And then, yung ginagawa namin at that time, nagtatanim kami. Para kahit paano, meron kaming Pangkain. Yes. Ang galing, no? Sobrang masikap yung pamilya mo. Yes, Anong trabaho Empress. nila sa Boracay? Yung papa ko, Empress, driver siya sa Les Soleil de Boracay Hotel. Okay. Yes. Bali, yung owner ng Empress is Luwelier. Yung family ng Luwelier. Yun siya. Tapos yung mama ko, masipag siya na housewife. Like, ayaw niya na, na nakastay lang siya sa bahay. Pero may ginagawa talaga siya to earn money. Kaya, nagtitinda din siya sa canteen ng school namin dati. Yun siya. Parang ayaw niya na, naka-stagnant lang siya sa bahay. Minsan nagtatanim, tapos binibenta niya yung tanim. Ganon siya, Empress. So, parang doon ko din nakuha yung trait na yun na ayoko na parang stagnant lang din ako na wala akong ginagawa. Kaya during pandemic, sinabihan ko talaga yung tita ko na tita, di ba marunong ka magluto? Magbenta tayo ng ganito. Kasi every time nagsuscroll ako sa Facebook, ang daming pagkain na binebenta. Sabi ko, tita tayo din. Uso yun. Lahat naging nagbebenta ng pastillas, yema, Yes. kung ano-ano. Tapos meron pang nauso na Facebook closed group na nandun nagbebenta ng mga pagkain, di ba? Yes, Tapos Empress. minsan nung pandemic, barter. Di ba? Iba-barter mo. Like for example, yung C24/7, may time na ang kabarter namin lechon. Wow. Like C24/7 boxes, yung product natin dito, alam nila na napakaganda. Like, pinost namin. Ito for sila nag-post, lechon. Tapos comment your barter. Sabi namin, sige, barter tayo ng C24/7, yun yung products. Ayun, naka-barter kami ng lechon. Bongga, Grabe. di ba? May ganon, di ba, nung pandemic, yung Yes, mga close group. Empress. So that time, yun yung na-feel mo during pandemic. Pero believe ako sa'yo, kasi sabi mo nga, wala kang source of income. Pero ang lawak mo mangarap at mag-isip ng possibilities dahil nakita mo yung Elites Empire. Yes, Empress. Anong sinabi mo sa tita mo, ba't nasa Elites Empire ka na ngayon? And anong difference nung dati sa company na yon na yung dati mong company from now na nasa Elites Empire ka? Gaano siya kalayo yung diferensya? Slight or... So, nag-join ako sa Elites Empire, di ako nagpaalam sa tita ko. Okay. Hindi talaga. Parang, hinanapan ko lang din ng paraan. Right after ko na-watch yung video, after 2 hours, nag-join ako sa Elites Empire. Nangutang ako talaga. As in, hinanapan ko talaga siya ng paraan. Pinangutang ko siya. And then, yun, nakita ko na yung ginagawa namin dati, it's traditional, walang sistema talaga. Parang mag-i-invite ka lang sa bahay, and then, present ng business, bahala na kung bibili or magjo-join, ganun siya. Pero nung nakita ko yung Elites Empire, grabe, parang yung tools, ang daming trainings, may mga mentors na gagaguide. Kaya nga, tumapang yung loob ko na mag-join. Kasi nakita ko na, grabe, mag-guide yung mga mentors. Talagang kakaiba. And I can feel the love na meron sila sa mga members talaga ng Elites Empire. Amazing, no? So, Don, nung time na sabi mo nangutang ka, nabawi mo ba siya agad? Yes, Empress. After ilan? Like, Empress, na balik ko din siya like less than a month. Less than a month, bumalik na yung
ininvest mo. Yes, Empress. No? Na pinurchase mo ng account, di ba? Yes, Kumbaga. Empress. And then, after how many months bago mo na-hit yung first million mo? In a year, Empress. In a year, kumita ka na ng 1 million. Yes. That was pandemic pa, Empress. Mm-hmm. Yun yung time na naka-face shield pa tayo at naka-face mask. Oo, totoo. Grabe yun. Buti pinayagan ka ng parents mo. Hindi. Oh. That was the time, Empress, na sabi sa akin ng mama ko, hala, baka scam yan. Ganon niya ako. Pero during at that time, pinakita ko lang yung video ng Elites Empire. Yun siya, Empress. Pinakita ko yung video ng Elites Empire. Tapos, doon siya partly naniwala na totoo yung Elites Empire. Yun siya. Yung papa ko, sabi ko sa kanya, pag gusto ko magnegosyo. Tapos pinakita ko yung financial literacy, Empress, na video. Tapos, yun, naging supportive siya. And then, nung pumunta na akong Cebu, that was the first time na maka-experience ako na sumakay ng eroplano. Wow. Yes, Empress. Tapos sabi ko lang sa kanila at that time, 3 months lang. Pero sa isip ko, 3 years. 3 taon. I will hustle this business for 3 years. Sabi kong ganun. Kasi kung ginawa ko nga yung pagtuturo ng 3 taon, binuhos ko yung passion ko, binuhos ko yung sipag ko doon. Tapos wala din naman ako naging resulta in 3 years. Like, surviving lang din yung income, surviving lang din yung salary. Ganun siya. Sabi ko, what if ilagay ko yung 3 years ko sa Elites Empire? Ganun siya, Empress. Yung mama ko, nung pagdating ko ng Cebu, pinapauwi niya na ako kaagad. Tapos yun, Empress, sabi ko hindi. Kasi sabi niya, hiring na daw yung DepEd. And during at that time, Empress, tinawagan ako ng principal. Nasa Cebu na ako at that time. Like siguro mga 4-5 months na andito na ako. Tinawagan ako ng principal. Sabi sa akin ng principal, may item ka na for DepEd. Maging regular teacher ka na. But then, that was the time na nireject ko yung principal. Na sabi ko, hindi na. Kasi may iba na akong ginagawa. Maybe may ibang deserving ng position na yan as a teacher 1. And that was the time, Empress, na first time ko nag-earn ng 100,000 sa Elites Empire. Sumakto din na, yun yung time na tumawag yung principal sa akin na may position na doon sa school na in-applyan ko. Magkano sweldo as teacher 1? During at that time, Empress, 23,000. 23,000. Tapos sa Elites Empire, nag-100,000 ka nun. 119,000 in 25 days. Ang galing. So ngayon, ilang years ka na nasa Elites Empire? 3 years, mag-4 years this year. 3 years, Empress. mag-4 years. And kamusta yung buhay mo? 3 years na private school teacher versus 3 years mo dito sa Elites Empire. Sobrang layo. As in. Kasi during Empress, that time na umalis ako sa amin, tapos sumakay ako ng plane, dun ko nakita na ang laki pala ng mundo. Kasi all my life, like I was 25 at that time, umalis ako sa amin. All my life, dun lang siya umiikot sa Aklan. Never ako nakalabas. Aklan and Mindoro lang kasi dun ako pinanganak. Never ako nakalabas talaga ng province namin. Akala ko doon lang yung mundo ko. Pero yung time na pina-experience sa akin na makasakay ng plane, yun siya. Connecting flight pa ako that time, Empress, Kalibo, Naiya, Cebu. Sabi ko, hala, ang lawak pala ng mundo. Ang dami palang possibilities na pwedeng mangyari sa life ko. And yung naka-unlock nun ay Elites Empire. And grabe, Empress, kasi during at that time na nagtuturo ako, parang sabi ko, nasa 4 corners of my classroom lang ako, nakakulong, walang kabuhay-buhay yung life, parang, tapos yung students ko pa at that time, meron akong 50 to 60 in a classroom. Ganon kadami yung kailangan ko i-handle every single day. Tapos 6 classes in a day, 6 to 7 classes in a day. Halos wala akong pahinga. Sabi ko, akala ko hanggang doon na lang. Kasi I am someone na malaki yung pangarap sa sarili. But then, nung nakita ko yung Elites Empire, sobrang iba talaga siya. Na lahat, yung nakikita ko sa books, yung nakikita ko sa Instagram, yung nakikita ko sa Facebook, travels, freedom, na-enjoy nila yung life. Pina-experience sa akin ng Elites Empire in 3 years. Amazing. And what are those experiences? Grabe, Empress! During that time kasi, Empress, na nagtuturo ako, talagang yung nagpapahappy sa akin that time, manood ng mga K-dramas. Ganon siya, Empress. Parang,
Sinong crush mo na K-pop or K-drama Si star? Empress, si Lee Dong-wook. Si? Lee Dong-wook. Ngayon ko lang narinig Lee Dong-wook. Wook. Oh. Yes, Empress. Kamukha nino? Kung meron siyang kamukha sa Elites Empire, sino? Sino ba? Kasi Korean eh. Wala ba tayong mukhang Korean? Koreang hilaw. Korean O na Koreang hilaw. sunog. Parang si Burns pwede? Pwede. Malayo. Pareha sila ng Isang guhit na lang ng ilong, pwede na. Koreang sunog, no? Nasunog lang, yun siya. Inihaw sa Myeongdong. Asan yun? Oh, inihaw ba daw? Oh, hindi ako yun, ha? Talaga. Sa Myeongdong. So, Sa siya Myeongdong. yung crush mo. Bakit? Because of what teleserye? Na-watch ko siya, Empress, sa Roommate. Yun, para siyang PBB ng Korea. Buti na mo. Yes, Empress. Kasama niya dun sila Park Boom, yung isa sa mga members ng 21. Yun, kasama nila Sandara Park. Yun siya. Tapos Di ngayon, naman. crew na natin sa Empress Talks podcast natin, no? It's such a privilege. Anyong siya? Anyong Kuya Burns. So, sabi mo nga, talagang lagi ka nanonood noon. And then, Yes, Empress. ano yung in relation niya to what happened to you sa Elites Empire? Hindi ko siya in-expect last year na makakapunta akong South Korea. Na dati, pangarap ko lang siyang puntahan. Kasi every time na nanonood ako ng Korean drama, nafe-feel ko talaga siya. Alam mo yun, yung parang, yung story ng bawat isa, yung character ng bawat isa, it's very unique. And the way na talagang gumawa ng drama yung mga Koreans, kakaiba talaga. Talagang tago sa puso. And during at that time, sabi ko, hala, may travel sa Korea. Sabi ko, sasama ako dyan. And talagang nangyari talaga siya, Empress. Nangyari talaga siya. Grabe. Na never in my 3 years sa pagtiteach na ma-imagine ko yung self ko nang nagtatravel ng ibang bansa. During at that time, Empress, na sabi ko, gusto ko din makapunta ng ibang bansa. I was like thinking na maging OFW sa Thailand, maging teacher. Kasi marami kaming kamag-anak doon. They are also teachers there and residents na rin sa Thailand. Yun siya, Empress. And grabe. Anong favorite part mo nung nasa South Korea tayo? Wait, first country mo yon na lumabas ng Pilipinas? Hindi, Empress. Magkasama pa tayo sa Vietnam and Cambodia. Cambodia. Wow. 3 countries in 3 years Yes, of doing Empress. Elites Empire. Pero ang favorite mo, South Korea. South Korea, No? Empress. Di feel mo yung pagbabike natin doon. Yes, Empress. Doon ako naluha. Kasi yung Han River, Oo. talagang yan, one of the, kung sa tao pa, main character ng mga Korean drama. Sa Korea, yung Han River. Tapos nung nakita ko siya, parang, totoo talaga na sa Korea talaga ako. Kasi lagi ko tong napapanood sa mga Korean dramas. And right now, nakabike tayo doon. Nakakain tayo sa mga street foods, nakanood ng concert, and nakakahalubilo yung mga local ng South Korea na dati sa screen ko lang nakikita, sa Instagram ko lang nakikita, sa laptop ko lang nakikita. Pero possible pala talaga na, alam mo yun, maano ng Elites Empire. And doon, ano yung favorite mong food sa South Korea? Hindi ko alam kung natawag doon, pero yung egg, yung para siyang nilagay sa hardboard na nakaganon lang. Tapos yung pagkagat ko, sobrang sarap niya. Tapos yung marshmallow na para siyang ang tawag doon? Para siyang pinainitan. Yun S'mores, Empress. parang ganon? O hindi? Yun ba yun? Marshmallow siya, Empress. Tapos parang sinusunog sinusunog yung niya, yung nasa labas niya. Yun din, Empress, yung na-enjoy ko, yung street food sa Myeongdong. Oo. Yun siya. So, nung nandun ka, anong feeling mo even sa Nami Island, di ba? Grabe. Naalala mo yun? Yes, Empress. Yun pala yung sabi sa akin ni Phoenix na huwag kayong mastan doon pa lang sa una kasi mas maganda doon sa dulo. So, naubos yung oras namin doon pa lang sa pinaka aisle papunta doon sa sa pinaka main pala na ng island. Yung pinaka maganda pala ng mga leaves is doon talaga sa dulo. So, naubos yung oras namin na picture doon pa lang sa pinaka entrance ng island kasi we only have mga 1 hour and a half na paglilibot sa isla ng sa Nami Island.
Tapos grabe, sobrang magical niya. Kasi most of the Korean dramas na napapanood ko, dun talaga sila nagsushoot. Tapos feeling ko Koreana ako that time. Ang ganda nga ng mga OOTD mo doon eh, no? Yes, Empress. Talagang Mga outfit, 2 pinaghandaan months. mo. 2 buwan ko na in-order sa orderin ko na ba to or wait lang? Ito ba yung susuotin ko sa day 2 or sa day 3 or sa yun, Empress. Kasi it's really a dream come true. Na sabi ko nga, kapag napanood nila or kapag nakita nila to, yung travel na nagkaroon ako, it's not only like for me, but I can give inspiration also to other teachers na kaya din nila na mag-travel sa ibang bansa without like thinking finances, without thinking magkano yung plane ticket, without thinking na kailangan nila magtipid sa ibang bansa. Kasi Elites Empire can really give you that. Yun siya, Empress. Amazing. And nung pumunta tayo doon, autumn. So yung weather, sobrang Malamig. malamig, very cool yung weather. Anong feeling noon? First mo na country na autumn, yung very cool yung weather, no? Pangarap ko yung winter talaga. But then, yung binigay yung autumn, yun yung time na may nag-chat sa akin, sabi niya, hala, na-share mo to. Yung pinaka-first picture doon is autumn. Picture yun ng Korea Empress, na-share ko year 2018 pa. Oh. Parang doon ako nag-goosebumps. Tapos yung pinaka-first picture doon, 4 kasi yun na season eh. Like winter, summer, autumn, yun siya, cherry blossom, spring. Tapos yung pinaka-una doon, autumn talaga. Nung paglabas pa lang natin, Empress, ng airport, parang sinampal ako ng hangin. Hala, totoo pala to, ang lamig. Totoo palang malamig sa Korea. Nasa Korea na talaga tayo. Alam mo yun talaga yung una kong yun talaga yung una kong sinabi. Sinampal na ako ng lamig ng Korea. Nasa Korea na talaga ako. Yun siya, Empress. Iba yung lamig niya, no? Iba yung lamig niya kapag gabi sa Pilipinas. At iba yung lamig kapag nasa Korea. Oo. Legit talaga yun legit talaga yun, Empress, na lamig. As Nanonood, in, no? Nanonood talaga siya. Di ko akalain na in my less than 3 years sa Elites Empire, like, na-experience ko siya. Yun siya, Empress. No, compared to your life before na nasa Boracay, 1-2 per month yung bahay, walang lamig, ang layo. Yes, Empress. Dahil sa leap na ginawa mo. Ang binabiyahe mo by boat, hindi papunta ng Boracay Island, pero papunta ng Nami Island. Yes, Empress. How wonderful, no? Grabe yung shift the moment na nag-decide ako na gawin yung Elites Empire. Grabe yung shift ng experiences, ng growth na nagkaroon ako the moment na nagpag-guide ako sa mentor, the moment na naging empty cup, the moment na talagang in-all out din yung negosyong to. Kasi maaga din talaga ako, Empress, na nag-burn ng bridge ko. As in, sabi ko, wala na akong ibang babalikan pa. And ito na yung gagawin ko for the rest of my life. And dati, Empress, yung fulfillment ko talaga is maturuan yung mga students ko, ma-all out ko yung self ko sa kanila whenever na meron silang activities and all. Pero dito, iba yung pagiging teacher ko. Teacher pa rin naman ako, pero I'm teaching other people know how to be, alam mo yun, maging financially literate din. How to be, or how to have a life like this na kahit paano, experiencing freedom sa life na walang biometrics, walang hinahabol na oras, walang hinahabol na paperworks. And dati kasi, Empress, nung nagtiteach ako, experience ko na Sunday pa lang pagod na ako eh. Kasi iniisip ko Lunes na bukas. Mind pa lang pagod na. Yes, Empress. Kasi sa totoo lang, sa pagiging teacher, hindi lang talaga body namin yung pagod, but also the mind. Especially nung nagtiteach ako na binigyan ako ng mga subjects na hindi ko talaga forte, like mga research, mga ganun, mga personality development, mga contemporary arts. Anong year ka nagtuturo? Ako, Empress, secondary teacher, and I'm teaching grades 10, 11, and 12. Nung lumipat na ako ng school, Empress, doon na sa amin. Pero nasa Boracay ako from grade 4 to grade 10. Tapos, six sections. Yes, Empress. Amazing. With 50, mga ganyan, 50 students? to 60 students. And Grabe. I remember one time na naubos na yung pasensya ko. Wala ako ibang choice, kundi iba to talaga yung eraser ko at yung
choke ko sa mga estudyante ko, Empress. Oo. Kasi yung natamaan talaga, Empress, yung mabait ng estudyante. Kasi Oo. ang galing umiwas ng pasaway. Doon ako na parang, hala, natamaan ko siya. Oo. Parang ganun, sorry, dapat hindi ikaw yun. Nagganon lang ako, Empress. Kasi parang, yung ano ko ba, during at that time na, uso talaga yung pasensya ko. Yun siya. And, yun, Empress, na one thing kung bakit din yung mga teachers na naghahanap ng mas magandang opportunity is because it is not only our physical na pagod, but also our emotion, also our mind. Yun siya, Empress. Na-experience ko, may teacher akong ganun na nagalit talaga siya. Kung hindi chalk, yung eraser, ganun na. Hanggang Kahit high blood table. na talaga siya. Oo, talagang para siyang na tumawag na ng medic, ganun. Kasi yung mga kaklase ko sobrang pasaway. Grabe, nakakaawa din. Tapos, magkano yung sweldo? Parang, at the same time, salute din. Dahil, yun yung salary nila, pero ganun yung service na ibinibigay nila. Parang Even mix, weekends, no? Empress. Even weekends, may inaasikaso rin kayong estudyante. Yes, Exams, quiz. Kapag Empress, yung mga activities sa school and kailangan ng practice, dapat hindi pa din mag-practice yung mga students sa school na walang nagbabantay na teacher. So, hindi lang po, like, yung duty namin is from Monday to Friday, but also Saturday and Sunday. But pinangarap mo ba yan? Hindi, Empress. Bakit yan yung tinake mo ng college? Kasi gusto ng mama ko na magkaroon ng teacher na anak. Oh. Yes. But yung pinaka-gusto ko talaga, Empress, is maging nurse. Mm. Ayun siya. But then, hindi rin kasi kaya ng family ko na pag-aralin ako sa Kalibo. Kasi kailangan pa magbayad ng boarding house, bayad ng tuition, and hindi biro magpaaral at that time ng nurse. Yun siya, Empress. And third year high school pa lang ako, sinasabihan ako ng mama ko na maganda maging teacher kasi tatawagin kang ma'am, may retirement salary pa rin. Ganun, gagalangin ka forever, ganun siya. Pero sa heart ko talaga, gusto ko talaga like sa medical field. Kasi parang plan ko din like mag-work sa ibang bansa. Yun siya, Empress. But then to fulfill like my mother's dream to have a child na teacher, tinake ko siya. But then throughout my years of studying sa college, na love ko din naman yung pagtuturo, Empress. And ginalingan din. Muntik na maging cum laude, pero nabagsak sa math. Kasi ayoko talaga ng numbers, Empress. Happy naman yung mama ko. Kasi muntik na nga maging cum laude. Ang galing. So talagang nilove mo siya kahit hindi mo gusto, pero gusto siya ng parents mo, kaya ginawa mo siya. Yes, Empress. And kaya ngayon, na gusto mong gawin yung Elites Empire, gusto mong magnegosyo, kaya supportive din talaga yung parents mo sa'yo. Yes, Empress. No? So parang sinabi ko lang din na yung 3 years ko, nilaan ko na dito sa profession na gusto ninyo. This time, it's for myself. Sa akin naman. Grabe yung leap na nangyari sa'yo. Buti na lang, nag-Elites Empire ka. All throughout your years, magkano yung kinita mo sa Elites Empire? Almost 3M. 3M since Since Empress, since nag-all out ako ng 2021. 2021. Yes, 3 million. Pero kung ikaw ay isang public school teacher, na parang yun na yung, ako na next! Pwesto ko yan! Pangarap yan! Ilang years ka magtatrabaho? As a private school teacher, Empress, mga 30 years. 30. Pero kapag public school, siguro like 15? 15 mga ganon. years. 15 years. So, ibig sabihin, you saved a decade in your life. Yes, Empress. Grabe. A Buti na decade. lang. 10 taon na araw-araw papasok ka ng maaga, may handle kang estudyante, Sabado-Linggo, occupied. Yes. Yun yung na-save mo, dekada. 10 taon doon. Kaya congratulations for taking this opportunity and taking it seriously. Na alam mong ito magbabago ng buhay mo at ng pamilya mo. Kaya congrats doon. Ang layo ng Empress. ikaw, based sa kwento mo, sobrang layo ng story mo nung nasa Boracay ka, na nasa Ibahay ka, nandun ka pa sa Panay, versus right now that you're experiencing Elites Empire, you're in a subdivision, no? Papasok ka sa subdivision, may sasaludo sa'yo. Yes, diba? Empress. Ang ganda ng room mo, naka-aircon ka na palagi, and you're really experiencing
a premium kind of life. Kumbaga, yung next level kind of life. Kumbaga, na-experience mo siya because of Elites Empire. Kung makikita mo, if i-visualize mo yung sarili mo nung nandun ka pa sa Boracay, imaginein mo, nandun ka sa kwarto mo sa Boracay, plywood, 1-2 per month. Tapos nandyan ka na ngayon, sa estado mo ngayon. Anong magiging message mo sa sarili mo na nandun pa sa Boracay? Buti na lang talaga, Jessa, nangarap ka ng malaki. And you did not settle for less. You're open for opportunities. You're open for growth. You're open for possibilities na pwedeng mangyari sa life mo. Congrats kasi you have come so far. And mas malayo ka pa na pwedeng marating sa buhay. Sobrang layo ng life na meron ako dati sa Boracay, nainitan, nalalamigan, nauulanan kasi tumutulo yung bahay. But right now, yung ini-imagine ko dati na makatira sa magandang house, sa subdivision, magandang view, nag-manifest lahat kasi tinapangan, sumubok, at nangarap ng malaki. Thank you, Don. Thank you din for having that courage na itry yung buhay na nag-aantay sa kanya. And alam ko na very, very proud ka. Proud na proud yung Jessa Joy na nasa Boracay na ito yung nakita niya ngayon. Yes, Empress. Sobrang layo. Sobrang layo. Sobrang layo talaga. Environment, people, opportunities. Sobrang layo. Limited lang ako dati. Pero ngayon, I'm limitless. Yes. Anong klaseng limited? Like, paano ka mag-isip noon? Paano ka mag-isip ngayon? Like, ako, dati, Empress, parang hanggang dito na lang. Hanggang nasa classroom na lang ako. Hanggang dito lang yung kaya kong gawin. Hanggang dito lang yung capability ko. Hanggang dito lang yung skills ko. Hanggang dito lang sa libro yung kaya kong ituro. Hanggang dito lang lahat. Until pinakita sa akin ng Elites Empire na kaya ko pa pala maging more sa buhay. Kaya ko pa pala na mag-gain ng maraming skills. Kasi dati, Empress, sobrang mahiyain ko kahit teacher ako. Ganon siya. And I don't believe in myself. Hindi talaga ako naniniwala. Parang, for me, mas magaling yung ibang tao kaysa sa akin. But here sa Elites Empire, talagang ina-uplift ako na magaling din ako. Yes. Na may kakayahan din ako. And kaya ko din matutunan yan. I can also be those na nasa taas. Yes. I can also be na achiever, na top earner, na also inspiration sa maraming tao. Kasi dati parang ini-enclose ko lang yung self ko na di man ako inspiring. Wala man akong napagdaanan na sobrang grabe talaga sa life. Ganon siya, Empress. But then, marami din palang like kagaya ko na Yes. mataas mangarap. Na akala din nila na wala na. But then through Elites Empire, na-unlock yung doors na yon of possibility sa life nila na pwede silang mag-step out of their comfort zone and be authentic as who we are, as who they are. Amazing. And congratulations for that, Don. Sobrang layo ng naging transformation mo. Masasabi mo man na wala ka namang napagdaanan noon. Nasabi mo lang yon dahil nung mga moment na napagdadaanan mo yung nasa Boracay ka, 1-2 per month, ang bahay mo, for you, it's actually just normal. When you will see people na may mga napagdadaanan sa buhay, para sa kanila, wala silang pinagdadaanan. It's because naging norm na nila yon, naging normal sa kanila. Like naging normal sa'yo na 1,200 per month. Nag-settle ka na dun eh. For you, Yes. okay naman. Parehas lang naman, matutulog lang naman, gigising lang naman. Yes, Di ba? Kaya feeling mo nun, wala kang napagdaan ng grabe. Pero alam mo, pag nag-level up yung estado mo sa buhay, nag-level up yung experience mo, at yung mga
na lahat ng nakapaligid sa'yo, doon mo makikita na may napagdaanan pala ako sa buhay. And thank you for that, na kahit feeling mo noon, wala kang pinagdadaanan masyado sa buhay, talagang mas mataas ka nangarap. Dahil pinush mo na I want this life. Though yung path sa'yo, unclear, ang dami mong napagdaanan ng mga negosyo, ng mga sinalihan na akala mo yayaman ka, yung mga Yahoo, ano yung PP, Yeah, Plan Pro, Matrix, mga ibang networking company, sumali ka para gumanda yung estado ng buhay mo. Though hindi mo nakita yung buong staircase, pero sinubukan mo siya. And I wanna thank you kasi kahit hindi mo pa nakita yung buong staircase of what's gonna happen to you here at Elites Empire, na-feel mo, naramdaman mo kami because of that video. And I wanna thank you for being here, for being such an inspiration. Thank you, Empress. Sobrang nag-iba yung buhay mo. And we thank you for that. Elites Empire, transform your life. And kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Elites Empire, thank you. Dahil sa'yo, na-unlock ko yung self ko. Dahil sa'yo, naging confident ako. Dahil sa Elites Empire, naniwala ako na kaya ko din abutin yung mga pangarap ko sa buhay. Nakakala ko dati, hanggang doon na lang ako. Hanggang nasa classroom na lang ako. Na hanggang, alam mo yun, hanggang ganito na lang yung life ko. But then, dahil sa'yo, Elites Empire, sobrang binago mo yung life ko. At hindi lang ako, binago mo yung life ng family ko, binago mo yung character ko, binago mo yung attitude ko, yung the way I think, the way I see things, and dito ko naramdaman yung heart, yung puso ng bawat tao. Like, dito ko na feel yung totoong love, dito ko na feel na I am cared, na may mga tao palang ganito, tumulong din. May mga tao pala na sobrang pure ang intention na tulungan ako para maabot ko din yung dreams ko sa buhay ko. Thank you so much, Elites Empire. Sobrang binago mo yung life ko, everything. Especially sa mindset ko na dati hindi ko nakikita yung mga bagay sa paligid ko ng maganda. Di ko nakikita yung sarili ko din na maganda. But because of you, Elites Empire, you make me see the most beautiful possibilities in my life. And ngayon, sobrang kilala ko yung sarili ko na grabe, pinapaintindi sa akin ng Elites Empire kung sino ako at kung ano ako at kung ano pa yung pwede kong magawa sa life ko. Thank you. And thank you, Empress. Kasi sa video mo na yun, ikaw talaga yung una kong nakita. Ikaw talaga yung sobrang ganda ng ngiti mo at that time na sumisigaw. Grabe. Naramdaman ko yung energy mo, yung energy ng mga taong natulungan mo din na mabago yung life. Doon talaga ako nahatak at sabi ko, sasamahan ko yung Elites Empire. Sasamahan ko yung community na to. Sasamahan ko yung mga tao na to because I know for sure na dito ako magta-transform. Yun, Empress. Thank you. Thank you for that. And because of that will, nandito ka ngayon. And look at your life right now. Grabe. I feel your gratitude. Nag-uumapaw. Sobra. Nararamdaman ko dito yung feelings mo of pasasalamat kung nasaan ka ngayon. And napakaganda na naging journey mo. I thank you for seeing the beauty in everything, for seeing yourself so beautiful. And you are. Napakarami kang beses namin na pagkukwentuhan ng upline mo na ang galing ni Don, ang galing ni Don. Pakasipag ni Don, pag pinush niya talaga, kaya ni Don. And there's more to come for you, Jessa. Thank you, There's really Empress. more to come. Lalo na with that kind of gratitude, nako, there's really more to come. And ikaw ang nagpatunay that you don't have to be great to start. You just need to start to be great. Kailangan mo lang makita yung courage,
yung belief that there's more to life, kahit hindi mo alam kung gaano kalaki, basta naniniwala ka lang na may next level pa yung buhay, definitely mangyayari yan sa'yo. Thank you for your inspiration. Yung story mo, ang dami mong na-inspire na baka ngayon mo lang malalaman. Ikaw ang mag-i-inspire sa mga taong hindi naniniwala sa sarili that much, pero gusto lang magbago yung buhay. Ikaw yung nagpapatunay ng nagwo-work at hindi alam kung saan patungo. Pero parang nagpa-pass by lang yung day na ano bang gagawin ko? Okay ba to? Hindi. But deep inside you, naghahanap ng magandang opportunity. And I wish sa mga kapanood na to, na ikaw naman yung susunod na makakita ng ganitong transformation sa buhay mo because of that will and the desire para magbago yung buhay mo. Again, you don't need to be great to start. You just need to start to be great for you to have what transformation ang nangyari kay Don. Maraming salamat for being with us here in our Empress Talks podcast. Salamat sa inspirasyon mo. Thank you, Empress. Ang dami mong mai-inspire na teacher, I swear, na mga akala nila yun na, pero pwede pala mag-change ng career, pwede palang mag-level up sa buhay, pwede palang sumakay sa aeroplano, pwede palang mag-travel sa ibang bansa, and not only one country but 3 countries. It's really such a huge record na marami kang mai-inspire na dating hindi naniwala, dating mahiyain, pwede pala, kaya pala. No? Dating ito lang, ngayon ito na yung tingin sa sarili. Dahil sa confidence na meron siya. Thank you so much, Don. And maraming salamat for watching. This is your Empress Pearl Hung. And this is the Dawn of Elites Empire, Jessa Joy Quines. Sending you love and light.